May isang binatang nagngangalang Ruben. Isang taong hindi naniniwala sa mga babala ng matatanda. Ngunit isang araw, sa kanyang paglapastangan sa isang punso, nagising niya ang isang puwersang hindi niya kayang unawain. Isang sumpang babago sa kanyang buhay magpakailanman. Ito ang kanyang kwento. Isang kwento ng pagsubok, pagsisisi, at isang sumpang hindi basta-bastang mabubura. Ito ang Sumpa ng Duwende. Ako si Ruben, at gusto kong ibahagi sa inyo ang isang pangyayaring nagpabago sa buhay ko. Bata pa lang ako, kilala na ako sa aming baryo bilang pilyo at matigas ang ulo. Hindi ako naniniwala sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga engkanto, aswang, o duwende. Para sa akin, kathang isip lang ang mga iyon. Pantakot sa mga batang pasaway. Isang hapon, habang naglalakad ako sa kakahuyan upang mangaso ng ibon gamit ang aking tirador, napadpad ako sa isang bahagi ng gubat na hindi pamilyar. Doon, may nakita akong isang malaking punso, halos kasing taas ng aking bewang. May mga halamang nakapaligid dito, at tila may kakaibang presensya sa paligid. May biglang malamig na simoy ng hangin, pero hindi ako natinag. Naalala ko ang mga babala ng matatanda na huwag mong babastusin ang punso, sapagkat tahanan iyon ng mga duwende. Kapag sila'y nagalit, maaari kang parusahan. Napailing ako. Nakakatawa naman. Bakit ako matatakot sa isang tambak ng lupa? Sabi ko sa sarili. Sa halip na lumayo, tinadyakan ko pa ang punso ng malakas. Sa sobrang gigil ko, halos gumuho ang itaas na bahagi nito. Tawa ako ng tawa. Iniisip kung paano magagalit ang isang nilalang na hindi ko naman nakikita. Pero bigla akong nakaramdam ng kakaiba, parang nanlalamig ang buong katawan ko. At parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa likuran. Napatingin ako sa paligid, pero wala namang tao. Nagsimula akong makaramdam ng pagkahilo, at biglang dumilim ang aking paningin. Pagdilat ng aking mata, hindi na ako nasa kakahuyan. Sa halip, nasa isang madilim at mahiwagang lugar ako. Ang lupa ay kulay itim, at may maliliit na nilalang sa paligid, mga duwendeng may matutulis na mata at galit na ekspresyon. Sa harapan ko, may isang matandang duwende na nakasuot ng pulang balabal at may mahabang puting balbas. Ang kanyang mata ay kumikislap sa dilim, at ang kanyang boses ay malalim. Bakit mo winasak ang aming tahanan, bata? Tanong niya sa akin. Napalunok ako. Hindi ako makasagot. Sa kabila ng mga babala ng iyong mga ninuno, pinili mong lapastanganin ang aming tirahan. Hindi mo nerespeto ang hindi mo naiintindihan. Dagdag niya. Nanginginig ako sa takot. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam. Halos mapasigaw kong sabi. Ngunit umiling lamang ang matandang duwende. Ang kawalang respeto ay may kaparusahan. Dapat mong matutunan ang leksyon. Itinaas niya ang kanyang kamay. At biglang nanlambot ang aking katawan.
Napahiga ako sa lupa at hindi makagalaw. Nagising ako sa aking higaan. Pawisan at hinihinga. Panaginip lang ba yon? Tanong ko sa sarili. Pero nang bumangon ako, doon ko napansin ang kakaiba. Hindi ako makalakad ng maayos. Parang laging may nakaharang sa harapan ko. At palagi akong nadadapa. Kahit anong gawin ko, hindi ako makapagtuwid ng lakad. Sinubukan kong lumakad patungo sa pintuan. Pero natumba ko ng malakas. Halos mabasag ang mukha ko sa sahig. Lumipas ang 1 linggo. At walang pagbabago. Laging may tila aninong humaharang sa akin. Laging may bumubulong sa aking tenga sa gabi. At madalas akong nagigising na may pasa sa katawan. Walang makapaliwanag sa nangyayari sa akin. Hanggang isang araw, dinala ako ng aking mga magulang sa isang albularyo. Pinagmasdan ako ng albularyo at mahigpit ang kanyang ekspresyon. Nakagawa ka ng malaking kasalanan, iho. Nasaktan mo ang isang nilalang na hindi mo dapat ginalaw. Ang sumpang ito ay parusa sa iyong paglapastangan. Ano pong gagawin ko? Halos lumuha kong tanong. Dapat kang bumalik sa punso. Mag-alay ng pagkain at kandila. At buong pusong humingi ng tawad. Agad akong bumalik sa kakahuyan. Nang makita ko ang punso, bumagsak ako sa harapan nito at lumuhad. Inilagay ko ang mga alay, kanin, prutas, at isang basong gatas, at sinindihan ko ang kandila. Huminga ako ng malalim at sinabing, "Patawarin niyo po ako sa aking ginawa. Hindi ko po alam ang halaga ng inyong tahanan. Mula ngayon, igagalang ko na ang lahat ng hindi ko nakikita." Malamig ang hangin na dumaan sa paligid ko. At parang may boses akong narinig. Hindi ko man sila makita. Alam kong naroon sila. Kinabukasan, nang bumangon ako, napansin kong nawala ang bigat sa aking katawan. Sinubukan kong tumayo at lumakad, at sa unang pagkakataon, wala nang humaharang sa akin. Simula noon, nagbago ako. Natuto akong rumespeto sa kalikasan at sa mga hindi nakikita. Hindi ko na minamaliit ang mga babala ng matatanda. At tinuruan ko rin ang ibang bata sa baryo na maging maingat. Minsan, hindi natin kailangang makita para maniwala. At minsan, ang pinakaimportanteng aral sa buhay ay natutunan natin sa pinakamahirap na paraan. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang ako'y humingi ng tawad sa duwende, unti-unti akong bumalik sa dati kong sigla. Wala na ang bigat sa katawan ko. Wala na ang aninong parang humaharang sa akin. At higit sa lahat, hindi na ako basta-basta nadadapa. Ngunit may isang bagay ang hindi na bumalik, ang aking dating ugali. Dati, pasaway ako, matigas ang ulo, at walang respeto sa sinasabi ng matatanda. Ngunit matapos ang nangyari sa akin, nagsimula akong maging mas maingat at mas mapanuri. Hindi na ako basta-basta tumatawa sa mga kwento tungkol sa mga engkanto. At hindi na ako gagawa ng isang bagay nang hindi iniisip ang maaaring epekto nito. Isang gabi, habang ako'y nasa aming bakuran, nakatingala sa langit at nag-iisip sa mga nangyari,
Biglang may dumaan na malamig na simoy ng hangin. At sa isang iglap, sa gilid ng aking mata, nakita ko ang isang maliit na anino na nakatayo sa ilalim ng isang puno ng mangga. Dahan-dahan akong lumingon. Doon ko nakita ang isang maliit na duwende. Halos isang talampakan ang taas. Nakasuot siya ng pulang damit at may mahaba siyang balbas. Hindi siya nakangiti. Pero hindi rin siya mukhang galit. Tinitigan niya lang ako. At sa isang iglap, may narinig akong boses sa aking isipan. Tandaan mo ang aral na natutunan mo. Ang respeto ay hindi lamang sa nakikita, kundi pati sa hindi nakikita. Paglingon kong muli, wala na siya. Napangiti ako. Alam kong hindi na ako kailanman babalik sa dati kong asal. Dahil sa aking karanasan, nagdesisyon akong gawing layunin ang pagpapakalat ng kaalaman tungkol sa mga nilalang ng kalikasan. Sinimulan kong turuan ang mga batang kagaya ko noon na huwag maging pabaya at mapagmataas. Kapag may nakikita akong punso sa gubat, sinisigurado kong hindi ito masisira. Kapag may naririnig akong mga batang nagtatawanan sa mga kwento ng matatanda, kinakausap ko sila at binabahagi ang aking sariling karanasan. Sa bawat pagkukwento ko, may mga hindi naniniwala, pero may ilan ding nagiging maingat tulad ko. At para sa akin, iyon na ang sapat na pagbabayad sa kasalanan ko noon. Sapagkat ang respeto ay hindi lang para sa tao, kundi para rin sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan.